Yo, what's up mga ka-Doy TV Sports? Welcome back dito sa ating malupitang channel, Doy TV Sports lamang po. Ano ba? Mukhang masarap ang inyong mga gising ah. Ganda ng ngiti nyo eh, ha? Alright? So ating topic nandyan na. Barangay Ginebra, paano tinalo ang Rain or Shine sa Game 5? Okay, at meron pong ngayon pa lang mukhang umaamin na ng maling prediction. Sino yung mga yan? Yan at mga pa-shoutout. Pero bago po yan, magpapasalamat ko na si Doy TV. Mula sa aking puso, ha? Ngayon pa lang nakalike na kayo. Maraming salamat. Okay. Sa mga hindi pa po, huwag kayong mahiya. Wala pong bayad yan, promise. Okay, wag na. Tayo magkahiyaan pa. Ito po ang vlogger na may paninindigan. May bayag. Laging karga-karga ito, ha? Okay, hindi po katulad ng mga balimbing. Alright, dito tayo sa ating gustong pag-usapan, mga boss. So, sasagutin ko rin ang mga tanong ng ating mga followers, ha? Okay, so ano po ba ang nangyari kanina? Ano pa ba? Tinatanong mo pa. Kaya nga masarap ang gising namin eh. Sabi siguro nyo, no? Well, ako sa totoo lang, to be honest, hindi po ako satisfied. Oh no! Basher po ngayon si TV. Hindi, joke lang. Okay, bakit ako hindi satisfied, mga boss? Eh kasi, gumana po ang mga 3-point shot ng Barangay Ginebra. Okay. Ang Rain or Shine po, they play their game. Yan po ang play actually na talaga pong diskarte, maraming ways to score, no? Basic ways to score. Yun na nga po yung ilalapit mo yung bola sa ring, magkakaroon ng separation, no? Magkakaroon ng open sa 3-point shot. So, yun po ang tawag dito, ang para sa akin, ang sure play to win a game. Nagkataon lang po talaga na nagpapasok po yung 3-point shot ng Ginebra. Paano po kung hindi nagpapasok? May mga pagkakataon pong ganyan. Nakita po natin yung naging problema nung Game 4. Yung mahirap po nilang i-box out yung mga players ng Rain or Shine. Hindi naman po kalakihan. Sila Malonzo, Clarito, Nocum, di po ba? So nakita pa rin po natin how they penetrate inside the basket. Di ba yung kick out nila? Hindi lang po pumapasok yung mga 3-point shot ng Rain or Shine. How much more kung magpasukan yun? At hindi sa Ginebra. Di ba? So yun po eh. Kaya sabi ko hindi ako satisfied. Okay? So, first quarter, ang ganda po ng shooting ng Ginebra. Nakikipagsagutan pa po ng Rain or Shine. Di po ba? First and second. Second, actually, doon na nagsimulang pumutok eh. Di ba? Ang Ginebra. Biruin yung mga boss, mga tira ni Brownlee. 2 4-point shot. Ilang 3-point shot. Grabe, ang puntos niya, di ba? Si Jalen Johnson. Halos hindi rin makasabay kay Brownlee sa scoring. So, yun eh, ang aking napansin dito. Kahit hindi masyado si Johnson nakaka-score, yung locals po talaga. Yung iba pong nagbabash na nilabas si Nocum. Kasi po ang sistema ng Rain or Shine, kahit sino, lumabas si Nocum, pumasok yung Christian David, pumasok si Mamu. Di ba? Yung ginagawa ni Nocum, actually ginagawa rin ni Mamu kung papansin niyo. So, yan po ang sistema ng Rain or Shine. Hindi lang nagpapasok. Kaya yun po, ang akin dito, ang adjustment po kung dapat or kaya na bang tapusin ang Ginebra sa Game 5, yan po ang topic natin next. Okay? Sagutin ko muna, sino po ang ngayon pa lang inaamin na mali or nakakaamoy na? Gusto nyo bang sabihin ko? Kung kayo nanonood pa rin hanggang sa video na ito, mag-like na kayo at magtanong kayo sa akin ulit. Okay? Pagka lampas sa 10 ang nagtanong na sino, tsaka ako sasabihin sa inyo. Gusto ko lang marinig, malaman kung hanggang ngayon nakikinig pa rin kayo sa akin. Okay, 10 commenter. Okay? Kung gusto nyo malaman yung dalawang umaamin na. Pero alam nyo, wala naman pong masama sa maling prediction. Ako, nagkamali ako ng prediction nung Game 4. Okay? Actually, wala namang mali eh. Kasi pare-parehas lang tayo nanguhula dito eh. Di ba? Kaya hindi man magkatotoo, doon mo ilalatag paano nanalo, paano natalo.
Kaya ako kahit talo Ginebra, kahit masyakit, pinapanood ko pa rin. Kasi I have to analyze, di ba? Yan, andyan kayo di ba? Hindi naman po pwede yung mag-i-invite ako ng kung sino-sino lang para naman may masabi ako sa vlog. Di naman po ako ganun. Okay. Kasi wala, ako nga lang dito Wala akong admin. Kaya nga po pasensya na sa mga hindi ko po nasasagot sa mga comment. Shoutout na po tayo mga boss. Naku po, dami na namang nanonood Marami na naman actually nanonood kay Doy TV. Pag nananalo talaga ang Ginebra, maraming views. Okay. Okay po kay Ma'am Tessie Tomas, Tessie Solon. Nagko-congratulate sa Barangay Ginebra. Alright. Okay. Kaya dito naman po tayo kay Herminio. Okay. De la Cruz. Tayo daw po ang paborito niyang vlogger. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo, sir. No, mabuhay po kayo, no? Yan ang mga sinasabi ko, mga minamahal kong mga followers talaga no? Salamat po, mga boss. Rodan de Sabida, Doy TV, bago ako mag-comment, congrats daw muna. Para sa atin, lahat nasa atin ang momentum ng laro. Alam ko, hindi pa tapos ang laban. Okay. So, totoo naman yan. Yun ang gusto ko sanang sabihin, no? Dun sa dalawang, nakakaamoy na. Na mali daw yung prediction nila, no? Ang gusto kong sabihin dyan, hindi pa tapos ang boxing, no? Ako as a vlogger, sa totoo lang, no? Gusto ko pa pong humaba ang serye para mahaba ang pag-uusapan natin. Kasi pag natapos na to, wala na, tapos na. O, sabihin na natin, pupunta tayo ng finals, no? We don't know. Di ba? Hanggat hindi pa nandun sa sitwasyon na yon. Pero ako, as a fan ng Ginebra, gustuin mo pa bang magkaroon ng sudden death match? Hindi na. Para makapagpahinga na. Dahil kung sakali pong Meralco o TNT, wala kang itulak kabigin. Parang rain or shine din yung mga yan. No? Mas nakakatakot dyan actually, no? Yung Meralco. Kasi unpredictable ang Meralco No? Magaling din Ang pagkakaiba lang po ng Meralco sa rain or shine. Sa Meralco kasi may mga solid players na sila di ba? May mga Gilas, then at the same time may veteran like Newsam. Well, sila tawag dito. Well composed sila mga boss. Or may best term dun. Well complement po yung kanilang mga players. They got Bates, nabanggit ko na nga si Newsam, si Bong Quinto, tapos yung magaling pa nilang guard, di ba? Yung salaksak din na salaksak, malanoko man laro nun, no? So, yun. Nyo na lang, i-comment nyo. Sa Rain or Shine kasi, effort po talaga. Christian Manaytay, di po ba? Tapos kung tutusin, yung isa pa, yung naka-ponytail din, long hair din yun di ba? Si, Malonzo. Elib ako sa mga players na yun. Mga nag-i-effort po talaga. Congrats po, sabi ni Segundo Aurelio. Taga Bohol, Wenceslao Hapon, nagko-congratulations. Alright, nag-good morning si Ginoong Clodoaldo Prasdilla na never uma-absent sa comment. Mark James, good day idol. Isa na lang, papasok na sa Congrats daw po, sabi ni Sir Alejandro Transen. Husay mo mag-analisa, sabi po ni Juliana Madrazon. Okay. Maraming salamat po. Actually, ma'am, marami nagsasabi, bias daw ako. Kaya nga ako nagpakilala na ng Ginebra ako Para po maiwasan na sabihan bias. Talaga naman kasi Ginebra ako. Pero pagka hindi Ginebra po ang magkakalaban, pasensyahan tayo. Yun po ang panawagan ko. Halimbawa, Blue Cat, naglaban yung TNT, Ginebra. Huwag kayo mag-alala. Hindi na ako katulad ng dati, natatawa ko all the way. Alam nyo yan. Baga, ang tinatawanan ko na lang dito yung mga haters. Pero yung mga true fans ng ibang team, kaya kanina yung pag-a-analyze natin sa Rain or Shine, iniingatan ko din. Dahil alam ko, kung masarap ang tulog ng mga taga-Ginebra, iba po sa Ross. Kaya nag-iingat na po si Doy TV. Lalo na dumadami na po tayo.
Dahil yan sa inyo, mga boss. Archie Makirang, shoutout sa'yo. Di ko pa nakita comment dito ni Ginoong Joseph Pineda. No? Alma Tagar, nag-good morning. Lagi din to si Madam. No? Shoutout po. Ken Villar. Good morning, idol. Ha? Congrats daw po sa Ginebra. Masarap ang kain. Matindi to si Sir. No? Iba masarap ang tulog. Ito masarap ang kain. Mabuhay kayong lahat. Sa mga hindi po nabanggit, marami tayong oras. Pag-uusapan natin, tatapusin na ba? Paano tatapusin na Ginebra ang serye? Dito sa ating malupitang channel, Dirty TV Sports. Mabuhay po kayo sa mga hindi po nabanggit. Promise, magla-live ako. Abangan nyo na lang. Salamat po. Salamat po sa panonood. Subscribe na para sa mga susunod na basketball at boxing videos.